Nagkaroon ng hinala si Caleb kay Karina nang makita niya ang nalaglag na gamot sa bag nito noong isang gabi. Nang ipasuri niya iyon sa kaibigan niyang doktor, nalaman niyang contraceptive pills pala ang mga iyon. Nagduda siyang bigla dahil ang alam niya ay gustong-gusto nitong mabuntis. Ngunit dahil may cancer of the ovary ito, ay hindi na ito maaari pang mabuntis kahit na kailan. Kung kaya't bakit kailangan itong mag-take ng contraceptive pills? Kaya naman maingat niya itong sinundan. Gusto niyang siya mismo makadiscover kung ano man ang tinatago nito sa kanya. Matagal na siyang naguguluhan sa pagiging inconsistent nito sa sakit nito. Ngunit ni minsan man, hindi sumagi sa kanya na pepikein nito ang pagkakaroon ng sakit. Sa anong dahilan? Kaya kahit na nagtataka, di na lamang siya nag-usisa pa ng tungkol doon. Ngunit nang makita niya ang mga pills, ay nag-umpisa na siyang magduda. Tapatin mo nga ako. Bakit kailangan mo akong lukuhin tungkol sa sakit mo? Bakit kailangan mo magpanggap na may cancer ka? Anong kalokohan to? Sigaw niya rito. Caleb, napapaiyak na sabi ni Karina. Let me explain. Nagawa ko lang naman yun dahil... Napatungo ito sa kagalit na lumapit kay Amira. Kasalanan mo tong hayop ka. Hindi ba ikaw naman may pakana ng lahat ng to? Ikaw nakaisip na magpanggap ako may cancer, hindi ba? Napaatras si Amira palayo kay Karina. Sabi mo magpanggap ako may cancer para ibaling na lang sa akin ni Caleb ang atensyon niya at hindi ka na niya gulihin pa. Hindi ba? Sabi mo pa nga, gusto mo lang naman na makuha ang kalahati ng kayamanan ni Caleb, di ba? Bilang asawa niya. Pumayag ako sa gusto mong mangyari dahil mahal na mahal ko si Caleb. Pero nagbago ang isip mo. Galit na sabi nito. Hindi ko na alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Pati nga ang pinsan kong si Tom gusto mong paglaruan. Nakaganti ka na kay Caleb. Hindi ba dapat masaya ka na? Stop it, Karina! Tama na ang mga kasinungalingan mo, please! Yamot na sigaw ni Caleb dito. Huwag mo nang isali pa si Amira sa mga palabas mo. Alam ko nang totoo. Actually, matagal na ako nagdududa sa'yo eh. Hindi ko lang maisip na magagawa mo magpanggap na may cancer. Kaya binabaliwala ko lang lahat ng doubts ko. At ang babaeng ito pa ngayon ang pinaniniwalaan mo, ha, Caleb? Alam mo ba kung bakit niya hiniwalayan si Tom, ha? Because she found out na nalulugi na mga negosyo ng pinsan ko. Alam niyang wala na siyang mahihitang kayamanan, kaya bigla na lang niyang iniwan sa ere. Pagkatapos magpapagamit ka lang sa kanya? Anitong tinignan siya ng matiim. Nakalimutan mo na ba kung sino ang kasama mo nung mga panahong kailangan mo na mag-aalaga sa'yo? Anitong galit na nilingon si Amira. Nang dahil sa'yo, munti ka na maputulan ng paa si Caleb. Habang nandoon ka sa Canada, kumikirengking, yung asawa mo munti ka na mamatay dahil iniligtas niya kayong magkapatid sa mga kumidnap sa inyo. Sino sa palagay mo ang nag-alaga sa kanya, ha? Ako lang naman ang nagsakripisyo. Halos gabi-gabi akong puyat, lalo na kapag kumikirot yung binti niya dahil sa bakal na kinabit doon. Pero nagreklamo ba ako? Hindi, di ba? Mahal na mahal kita. Kaya wala kang narinig na complaint sa akin kahit pagod na ako, Caleb. Ganyan kita kamahal. Karina, please, sabi ni Caleb, na hinawakan ito sa magkabilang balikat. No! Gusto kong ipaintindi sa'yo na ako lang ang babaeng tunay na nagmamahal sa'yo. Pera lang ang habol ng ibang babae sa'yo. Pero ako, Caleb, nandito ako sa hirap at ginawa. Hindi kita iniwan. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. Hindi makapaniwala si Amira sa narinig. Munti ka nang maputulan ng paa si Caleb dahil sa pagliligtas sa kanila ng kanyang kuyo Julio. Napatingin siya sa lalaki. Nagtatanong ang kanyang mga mata habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Bakit hindi man lamang nito ipinaalam sa kanyang nangyari dito? Totoo bang ikaw nagligtas sa amin ni Kuya? Halos paanas lamang na tanong niya rito. Tumango ito. Napakagatlabi siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko pinabayaan mo na ako. Nilapitan niya ito ngunit mabilis siyang tinulak ni Karina. Go away! Huwag kang umasta na parang wala kang alam.
Sinabi sa'yo lahat nito man nangyari pero pinagtawanan mo lang si Caleb, hindi ba? Ang sabi mo dapat lang sa kanyang nangyari. At kung ikaw lang ang masusunod, gusto mo na siyang mamatay. Hindi na nakapagtimpi pa si Amira. Sinampal niya ng ubod ng lakas si Karina. Saka hinila ang buhok nito. Hindi ko na mataken lahat ng mga kasinungalingan mong babae ka. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? Umpisa pa lang na magkita tayo. Puro kasinungalingan na ang pinapakita mo. Bistado ka nang at lahat, hindi ka pa rin humihinto sa pagsisinungaling mo? Kapag hindi ka pa tumigil dyan, ingungudgod kita sa sahig para mapudpud yung fake mong labi. Galit na sabi niya rito. Stop it! Awat ni Caleb sa kanila. Saka hinila ng palabas ng bahay si Karina. Naiwan siyang nakasunod lamang ng tingin sa mga ito. Parang wala sa sariling napaupo siya sa sofa. Maya-maya, napapikit nang maisip ang masakit na sandaling pinagdaanan nila ni Caleb para lamang mailigtas silang magkapatid. Iniisip niyang pinabayaan siya nito, kaya di siya makapaniwalang isinigal pala nito ang sariling buhay, alang-alang sa kanila. Napahagulhol siya. Parang nararamdaman na niya mga sandaling iyon, ang bawat paghihirap na dinaranas ni Caleb para lamang mailigtas sila. Masamang-masama ang loob niya rito dahil inakala niyang wala itong pakialam sa kanila. No! You can't do this to me, Caleb! Mas pipiliin mo pang babaeng yun kaysa sa akin, ha? Nagwawala sa galit na sigaw ni Karina. Ilang beses siya nitong pinagsasampal, ngunit hindi lamang niya yun pinapatulan. Kahit naman nagsinungaling ito sa kanya, hindi pa rin maitatanggi na nasa tabi niya ito noong pakiramdam niya pinagsakluban siya ng langit at lupa. Niyakap niya ito na mahigpit. I'm sorry. Pagkatapos ay kumalas na siya at laglag ang balikat na umalis. Caleb! Parang batang hinabol siya ng dalaga at yumakap pa sa kanyang likuran. Inalis niya ang braso nitong nakayakap. Please, Karina, pakiusap niya rito. Huwag na nating ipilit ang mga bagay na hindi pwede. Matagal nang may lamat ang relasyon natin at gustuhin man nating ayusin. I don't think mag-work pa to. Mahal na mahal kita, Caleb. Nagsusumamong sabi nito. Let's work this out. Magpakalayo-layo tayo dito. Mag-ibang bayan tayo. Dun sa malayo sa mga kakilala natin. Sabi ni Karina sa kanya. Huminga siya ng malalim saka humarap dito. Be sensible, Karina. Hindi na maaayos pang relasyon nating to. Tumalas sa mga mata nito. Ha? At bakit? Palagay mo, yung sa inyo ni Amira maaayos pa, ha? Nakangisi nitong tanong sa kanya. Karina, palagay mo makikipagbalikan pa sa'yo? Si Karina sa oras na malaman niya kung sino kang talaga, ha? Nangunot ang noo niya. Akala mo, hindi ko alam ang tunay mong pagkatao, ha, Caleb? Akala mo, hindi ko alam kung saan talaga nanggagaling ang lahat ng kayamanan mo? God, hindi ako ganun katanga para hindi malaman na marami kang illegal na transactions. Ano sa palagay mong gagawin ni Amira kapag nalaman niyang involved ka sa isang malaking sindikato? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa. Sa balagay mo, tatanggapin ka niyang muli, ha? Hindi siya nakaimik. Ang lakas ng tawa ni Karina. Isa kang malaking hangal kung iniisip mong magiging happy ending ang love story ninyong dalawa ng babaeng yun. Mariing sabi nito sa kanya. Dahil oras na malaman niya ang baho mo, itatakwil ka niya. Kamumuhian ka niyang lalo. Baka nga pati ang anak niyo ilayo niya sa'yo, eh. Please, Karina, ayoko ma-involve pa sila dito. Nakikiusap na sabi niya sa dalaga. Knowing Amira, alam niyang may katotohanan ng sinasabing iyon ni Karina. Sa oras na malaman itong sikreto niya, baka hindi lang siya nito isumpa. Tiyak niyang tuluyan rin itong ilalayo sa kanyang anak nila. Ngayong nakilala na niya ang anak, hindi na yata niya kakayanin pang mawala ito sa kanya. Kung gusto mong manatiling lihim ang pagkatao mo, hindi ka makikipaghiwalay sa akin, Caleb. Ayusin mo na ang annulment ninyong dalawa at magpakasal tayo. Kung kanina, nakikiusap ang tono ng pananalita nito. Ngayon nananakot na ang boses nito. Alam na alam nito kung paano siya nitong mapapaglaruan. Palibhasa, bistado na nito ang kahinaan niya. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hahayaan ba niyang paikutin ng babaeng ito ang buhay niya? And yet, hindi niya maatim na tuluyang mawala sa buhay niya si Gertrude. Walang malalaman na kahit na ano si Amira. Basta ipangako mong itutuloy nating lahat ang mga plano natin.
Nang muli niyang tignan si Karina, nakangisi na ito. Ngisi ng isang panalo. Nang muling dalawin ni Caleb si Gertrude, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Amira para makausap ng masinsinan ng lalaki. Coffee? Aniya rito. Tumango ito. Nagtungo siya sa kusina para ipagtimpla ito ng kape. Simula na maging mag-asawa sila ni Caleb, ngayon lamang niya ito na pagtimpla ng kape. Naalala niya nung magkasintahan pa lamang sila. Gustong-gusto nito ang timpla niya ng kape. But then, nagbago ang lahat pagkatapos nilang ikasal. Naaalala pa niyang ilang beses niyang tinangkang gawan nito ng kape tuwing umaga. Ngunit lumalamig lamang iyon. Ni hindi man lamang nito tinitikman kasama ang mga niluluto niyang pagkain. May pait sa mga labing napanghiti siya. Never niyang naisip na nagawa nitong isapalaran ng buhay para lamang mailigtas silang magkapatid sa kumidnap sa kanila noon. Dinala niya sa salas ang kape. Hinigop yun ni Caleb sa kanapangiti. Namiss ko ang kaping to. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. Waring may lungkot sa mga mata nito nang tignan siya. Did you know how much I have missed you? Napalunok siya. Nagtatanong ang kanyang mga mata habang nakatingin dito. Naalala ko pa kung gaano kahirap para sa aking tanggihan ng mga pagkain niluluto mo. Dahil ang totoo, I was craving for it. Pag-amin nito sa kanya. Maski nga mga kaping tinitimpla mo. Pero mas pinili mo ang galit mong manae, ganun ba? May hinanakit sa tonong sumbat niya rito. Tumayo ito. God knows kung gaano kasakit para sa aking paglabanan ng totoo kong nararamdaman para sa iyo, Amira. Hindi siya makapagsalita. Sa tuwing sinasaktan ko ang damdamin mo, mas doble ang sakit na nararamdaman ko. Parang nahihiyang sabi nito sa kanya. I kept on telling to myself na not to fall in love with you, but I failed, Amira. Dahil buong pagkatao ko, pangalan mo sinisigaw. Tumayo ito't hinawakan na magkabila niyang balikat. Una pa lang kitang makilala, alam ko mahihirapan ako sa plano ko na maghiganti. Dahil mahal kita. Nakita niya ang sumuong na mga luha sa mga mata nito. Kaya nang malagay ka sa panganib, gusto kong isumpah ang sarili ko. Tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin na muntikan ka nang mamatay nang dahil sa amin ni Kuya? Tinanong niya ito. Ang tagal kong naghintay sa'yo. Umaasang susundan mo ako sa Canada. Or tatawagan mo man lang ako para kumustahin. Naisip ko na sa lahat ng nangyari hindi mo na ako mapapatawad pa. Kaya minabuti ko na lang nakalimutan ka. Total, alam ko namang mas safe ka sa ibang bansa. Hinawakan niya ang mukha nito. Mula noon hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya si Caleb at handa siyang kalimutan ang lahat. Handa siyang magsimulang muli. Napahikbi siya habang hinahaplos ang mukha nito. Ngayon ay mas naiintindihan niya kung bakit ito nagkaganon. Napakaraming hirap ang pinagdaanan nito kaya maraming galit ang namuo sa dibdib nito. Handa siyang patawarin ito sa lahat ng mga nangyari noon sa kanila. I'm sorry, Amira. I'm sorry kung nadamay ka sa nangyari sa pamilya ko. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. Niyakap siya nito ng buong higpit habang tuluyan na itong napaiyak. Umiiyak rin siya habang hinahagod ang likuran nito. Ramdam niyang paghihirap ng kalooban nito. Mahal na mahal kita, Amira. Mula noon hanggang ngayon, masuyong sabi nito sa kanya. Nang angkin nito ang kanyang mga labi, buong pagmamahal niyang pinugo ng mga iyon habang walang hinto sa pagpatak ang kanyang mga luha. Ngunit marami pa siyang gustong itanong kaya bumitaw siyang saglit sa mga labi nito. Anong nangyari sa binti mo? Totoo bang may bakal na nakakabit dyan? Tumango ito. Nabagsakan ako ng pader nang sumabog ang warehouse. Na-damage ng husto ang kabila kong binti, kaya kinailangang kabitan ng bakal. My God! Nag-aalalang bulalas niya. Nothing to worry about, Amira. Okay naman na ito ngayon, paniniyak nito sa kanya. Saka muli siyang hinalikan sa mga labi. Buong puso niyang pagmamahal na tinugo ng mga halik na iyon. Ngayon, malinaw na sa kanyang lahat. Tama nga siya ng hinala. Mahal rin siya nito. At wala nang makakahadlang pang muli sa kanilang pagmamahalan. Alam ni Caleb na hindi siya matatanggap ni Amira. Oras na matuklasan nito kung sino nga ba siyang talaga.
Habang inaangkin ng mga labi nito, nababagabag ang kanyang damdamin dahil hindi niya alam kung papaano sisimulang magpaliwanag dito. Gusto sana niyang ayusin ang kanilang pagsasama, ngunit paano niyang gagawin yun? Alam niyang hindi nagbibiro si Karina. Hindi ito papayag na maging masaya siya sa piling ni Amira. Hindi na yata niya kakayanin pang muling mawala sa kanya si Amira at ang kanilang anak. Ngunit matatanggap pa ba nito ang isa na namang lihim sa kanyang pagkatao? Masyado na siyang maraming binigay na pasakit dito. Bumitaw siya sa babae nang tumunog ang kanyang phone. Napakunotno siya nang makita ang isa sa kanyang mga tauhan na tumatawag sa kanya. "What is it?" Ani ang lumayo kay Amira upang hindi nito marinig ang pag-uusapan nila sa telepono. "Boss, inatake ng kalabang grupong warehouse." Balita ng tauhan niya sa kanya. "Damn it!" Ani ang napalingon kay Amira. "I'm sorry, Amira. Pakisabi kay Gertrude hindi matutuloy ang date namin ngayon. May importante akong kailangan asikasuhin eh." Sabi niya, saka nagmamadali nang umalis. Ito ang isa pa sa mga bumabagabag sa kanya. Ayaw niyang malagay sa panganib ang buhay ng kanyang mag-ina at maaaring mangyari yon kung patuloy siyang makikipag-ugnayan kay Amira. Ngayong pinag-iinitan na naman siyang muli ng mga kalabang grupo. Kailangang ayusin rin muna niyan tungkol dito. At paano nga ba niya ipagtatapat kay Amira na isa siyang mafia king? This is bad. Really bad. Ngayon pa lang ay kinatatakutan na niya ang maaari nitong maging reaksyon. Iniisip pa lamang niyang malalayo na naman siya ng matagal dito. Sumasakit na ang dibdib niya. Lalo pa at alam niyang may Gertrude na sila. Naiwan si Amira na nakasunod lamang ng tingin kay Caleb. Hindi niya alam kung ano ba ang hindi nito ipinagtatapat sa kanya. Kung gusto nito mabuong muli ang kanilang pamilya, kailangan maging transparent ito sa kanya. Mas lalong ayaw nito na paasahin ito si Gertrude. Bago ang ano paman. Ang priority niya yung kanyang anak. Bagamat mahirap, nagawa naman niyang mabuhay nang wala ito. Kaya kakayanin niya kahit wala ito, ngunit inaalala niya ang kanyang anak. Alam niyang masasaktan nito kapag nalayo sa ama. Ramdam niyang pananabik nito sa pagmamahal ng isang ama, at hindi yata niya kakayaning masaktan ng kanyang anak. "Mommy, where's Daddy? I thought we were going to watch a movie. Did you fight again?" Anang bata nang maabutang wala ang ama sa salas. "No!" Mabilis na sagot niya. Saka lumuhod sa harapan nito at hinawakan ito sa magkabilang balikat. "Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. At handa naming i-give up ang mga differences namin para sa iyo, anak." Sabi niyang nakatitig dito ng matiim. Tiniyak niyang maipapaliwanag niyang mabuti ang nangyari sa kanila ni Caleb. Pero may mga pangyayaring wala kaming kontrol. But it does not mean na we love you less, okay? At mas lalong hindi ako gagawa ng isang bagay na magiging dahilan ng kalungkutan mo. Kaya huwag mo sanang isiping inilalayo ko sa iyo ang daddy mo. Kung may isang bagay man akong gustong ipaglaban, yun ay ang matiyak na masaya ka. Do you understand, anak? Gusto ko itang maging masaya. At kung ako sana ang masusunod, gusto kong palagi mo makasama ang daddy mo. Pero hindi ko naman kaya magdesisyon para sa kanya eh. Isang bagay lang ang sigurado ako. Mahal na mahal ka ng daddy mo. Kagaya rin ang pagmamahal ko sa iyo, okay? Pagbibigay assurance niya dito. Naluluha ang bata habang nakatingin sa kanya. "Promise me, Mommy, you will not take me away from Daddy." Paniniyak nito sa kanya. "Bakit naman kita ilalayo sa kanya? Unless kinakailangan." Sagot niya sa anak. Niyakap siya ng mahigpit ng bata. "Thank you so much, Mommy. I love you so much po." Anito sa kanya. "I know." Sagot niya dito. "And I love you too. More than words can say, anak." Matagal na barilan rin ang naganap bago naubos ng grupo ni Caleb ang mga kalabang grupo. May natumusi ang daplis sa kanang balikat, kung kaya't kinailangan muna niyang magpagaling ng mga ilang araw. Ayaw niyang magpakita kay Amira at sa anak sa ganoong kalagayan, dahil baka hindi na naman siya tigilan ng mga ito sa katatanong kung saan niya natamo ang sugat niya. Ayaw niya mag-alala pa ang mga ito. Ika-4 na araw nang matiyak niyang pagaling ng sugat niya, saka niya binalikan ang kanyang mag-ina. Kung ganito ng ganitong sitwasyon na para mong pinaghihintay palagi si Gertrude, I don't think healthy ito para sa kanya. Alam mo naman siguro kung gaano siya kasabik sa'yo.
Masama ang loob na sabi ni Amira sa kanya. I'm sorry. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya ito masisisi kung sumama ang loob nito sa ginagawa niya. Nahihirapan rin siya, ngunit may mga bagay na wala naman siyang kontrol, kagaya ng nangyaring sagupaan ng kalabang grupo. Hindi muna ako makakapunta dito ng matagal, at para na rin sa kaligtasan ninyo. Mas mainam siguro na bumalik na kayo mag-ina sa Canada. Halatang ikinagimbal ni Amira ang sinabi niyang iyon. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag dito ang lahat ng mga nangyayaring ito. Isusumpa siya nito oras na matuklasan nito ang tunay na pagkatao at hindi siya handa sa ganoong pangyayari. Mas lalong hindi siya handa kapag tuluyan na itong nawala sa buhay niya. Nilapitan siya nito ngunit itinulak lamang niya ito palayo. Sana sinabi mo na noon pa na ganito lang ang gagawin mo kay Gertrude. Alam mo ba kung anong mararamdaman niya kapag inalayo ko siya sa'yo? Kamumuhi niya ako kapag ginawa ko yun. Umiiyak na sabi nito sa kanya. Sana pala hindi ko na lang siya pinakilala sa'yo. Kung hindi ka lang naman pala magiging mabuting ama sa kanya. Wala naman siyang hinihinging kahit na ano sa'yo kundi oras mo lang. Yung time mo lang na makasama kanya. Pagkatapos pati yun gusto mong ipagkait sa kanya? Bakit? Dahil pinagsesilosan siya ni Karina, ha? Ganun ba? Galit na tanong niya rito. Walang kinalaman si Karina dito. Then bakit? Ipaliwanag mo kung bakit. Gusto mo kaming pabalikin ng Canada? Bakit? Bakit, Caleb? Matiim na tanong nito sa kanya. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung papaano siya magsisimulang magpaliwanag kay Amira. Hindi niya muling ilalagay sa kapahamakan ng buhay nito at ng kanyang anak. Pero paano niya sasabihin dito na may kalaban siyang grupo at oras na matuklasan nito ang pamilya niya, tiyak na mga itong babalikan ng mga kalaban niya.